Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Senator Amy hinilabas na ang tunay na kulay at ipinakita na nga sa publiko. Imbis na pagalitan ng kanyang kapatid na si Presidente Kuting ay kinonsinti pa talaga. Presidente Kuting tinakas na naman sa bansa at nagtatago sa ating saligang batas. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong tunay na ugali ni Senator Amy na ito ay naging lantaran na nga at naging usap-usapan dahil nga ang pagiging may dugong kuting ay tunay nga sa kanilang mga magkapamilya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Amy na ito ay patuloy pa rin ang pagkonsinti at pag-intindi dito sa kanyang kapatid na si Presidente Kuting, imbis na pagsabihan ay tila ba wala siyang ginagawa upang sana patahimikin at turuan itong si Presidente Kuting na 'to sa mga bagay na dapat niyang gawin bilang isang liderato ng isang bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Amy na ito ay tunay ngang kadugo nitong si Presidente Kuting dahil nga wala ta rin pala siyang paninindigan at wala rin din palang integridad sa kanyang pinagsasabi na lalabanan niya ang kanyang kapatid dahil nga umano ay ang kanyang administrasyon na 'to ay sobrang gulo at sobrang dumi. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Senator Amy na ito ay wala rin palang tapang kundi puro din lang sa paral salita. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na talaga pwedeng pagkatiwalaan ng pamilyang ito bilang isang liderato ng ating bansa. Hindi naman porkit tatay nila itong si Yumaong si Kuting Senior ay magiging katulad na rin siya ng kanyang anak. Hindi po, nagkakamali po tayo diyan dahil po itong si Kuting na ito ay hindi po leon katulad ng kanyang ama dahil isa po siyang kuting na duwag at walang paninindigan at walang integridad at walang puso sa paglilingkod. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Magamit na marsidente ng Okay. So, hindi nahagip dito yung paghahamo ay nagmura siya dito may putang something ganon, may ganong or tangin na ganon, di ako sure. Basta meron akong narinig na nagmura dito si Cayetano. So, alam mo, hindi ito, nagulat ako kasi hindi ganito yung pagkakakilala ko kay Cayetano. Mabait siya magsalita, very kalmado magsalita, very poised siya lagi sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga speaking engagement. Nagulat ako, no? Kasi alam naman natin ang nangyari dito is off-cam to pinuto nila doon sa live ng Senate na ito. Pero syempre may mga spectators dito na nakakuha ng video na ito. So dito mo makikita na behind the camera pala, marami kang mahuhuli na tunay na ugali ng mga tao. So isa ito sa nakita ko. So ngayon, kaya ko ito pinapakita kasi makikita mo pala talaga ang kulay ng isang tao pag fame, money, o yung interest mo ang nasasaling na, doon mo makikita ang ugali ng mga tao. But way back up pala ni Zubiri itong si Cayetano noong araw. Tingnan nyo to. Returning Senator Miguel Zubiri is backing the bid of Senator Alan Cayetano to become the Senate President. Zubiri says it's important for an ally of President-elect Duterte to get the Senate's top post to make it easier for the mayor to pursue his legislative agenda. Cayetano, for his part, is confident he can clinch the Senate presidency. He says he already has the support of... Siguro masama yung loob ni Cayetano kasi hindi siya yung naging Senate President. Ang naging Senate President in the Senate's history ay si Mig Zubiri. At least 14 senators. We're
around 15 na of the last count. Kaya lang, yung iba nga, sabi, papaalam muna sila and nakaupo pa yung Pangulo ngayon. Tapos yung iba, syempre kasama nilang, we're not overconfident. But we're confident that everyone wants to support the President. Ito yung sinasabi natin, tama yung sinasabi, no more Cayetanos. No more Cayetanos, no more Marcos. Oh, ganun yun. Ganun ang ano natin. Ito yung pinakamatindi. Ito, hihiramin ko yung video ni Pinoy Views and Opinion. Kasi dito nakita natin, aba, kaya naman pala. Itong mga... dito ako nagulantang. Kaya naman pala. Tingnan natin ito ha. Ayan. Admiral. Oh. Tingnan niyo sa Admiral. Madam, Admiral. Oh, hindi pinapansin mga kababayan. Oh, siya talaga ang... Ma'am. Oh, hindi pinapansin mga kababayan. Yan ang ulo ni Cayetano. Oh, naka-join sa concert. Oh, pansinin mo naman, Admiral. Oh. Tingnan niyo sa Admiral ha. Oh, ang mata talaga ni Admiral, no. Yan ang talaga ang highlight sa kanyang mukha, no. Oh. O, diba? Oh, yan. Nakita na si Cayetano dahil, ma'am, please, ako naman napansinin mo. Pahingi ng notice, pa-notice naman, Lodi. Oh, Lods na. Mayo dati-rati, ang grabing birada mo sa mga Marcos. O, ngayon, joiners na mga kababayan. Oh, tapos, itsapwera lang sa tabi mga kababayan. Pinansing na siya. Oh, usap-usap na sila mga kababayan. Cayetano, nasaan na yung mga birada mo sa mga Marcos? Siya talaga please, ganyan, pinagsisiksikan ang kanyang sarili kay mga kababayan, no? Kay tignan mo yun, himod-puwet pala. Himod-puwet pala ito. Admiral? Diyos mio. Nagkakantara pa ka sa attention? Akala ba namin Cayetano? Selfie! Ikaw ang maaasahan namin sa paglaban nitong mga ginagawa ng mga Marcos. Nasaan na yung pinagsasabi mo? Naku, hindi natin masahan yan. Natin mga kababayan yung pinagsasabi nitong si Cayetano. Okay. I-recall daw natin. Kasi noong araw, ganyan siya. 50 taon na po, 50 years na po. Panay na lang Marcos, Cuangco at Aquino. Pero ngayon, himod-puwet ka. Wala na bang iba? Wala na bang iba? Sa pamamahala ng Duterte Cayetano, sa awa ng Diyos, ipaglalaban po namin kayo. Uy guys, mabuti na lamang hindi natin ito ibinoto. Sa totoo lang, buti na lang hindi ito nanalo na Vice President. Paano na? Sa tingin ko pag nanalo itong Vice President, tapos President si Tatay Digong, tutukay niya si Tatay Digong. For sure. Namin susolusyonan to ni Mayor Duterte. Kasi unang-una, meron siyang pangarap na maging Senate President. So, yung meron kang mindset na pangarap na maging Senate President, how much more becoming a President? Buong buhay natin corruption. Huwag na tayo magbulag-bulagan, Pilipinas. Pero nagulat po ako, mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. Yung mga malalaking numero na nababanggit ng ating kasamahan dito ay wala naman Ano ka ngayon? Ano ka ngayon? pong pinanggalingan. Kaya To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Hindi totoo, walang basihan ang numero. $4 billion na po, 2 bilyong piso ang na-recover ng PCGG. Sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagtatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Anong hearing sa corruption nakita nyo nag-appear ang isang Bongbong Marcos? Kahit anong issue sa corruption, wala siya doon. Kami daw namumulitika kasi nilalabanan namin ang corrupt. hindi man po kami nag-a-argue, hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang humahadlang sa pagbayad ng compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Marcos, I'm talking about the 1 billion with the PCGG and yung $5 billion na nakatago pa. Pag ako ay mali ang sinabi ko dito, mag-withdraw ko.
Pero pag ikaw mali, hindi mo lang mag-withdraw. Isoli mo ang pera sa tao. Ang galing magsalita. Saludo ako sa iyo sa yung ka-plastikan. No? Tama yung sinabi ni VP Sara na isa kang plastic. Etong mga bagong slate ngayon. Kung makikita ninyo, ayan. Andyan si Pia Cayetano na balimbing. Isa-isahin nga natin itong mga to. Ngiwi, ayan, si Benher Abalos. Alam na natin yan. Okay lang, maintindihan ko na talagang maging kakampiyan ni Marcos Jr. Binay, si Ambisyosa, okay lang. Maiintindihan ko yan. Kahit nandyan ka, walang problema. Pero ito, ayan, si Balimbing, ayan, si Pia Cayetano, itong magkapatid. Ayan. Mahirap maintindihan. Kasi kita ninyo si Pia Cayetano noong araw, ayan, anong sabi niya kay PRRD? Tingnan natin. Basically, I know the President is doing his very best to protect us, to protect our interests. The relationships that we have with our neighbor countries are very sensitive. And sa pagkakilala ko sa Presidente, lahat ginagawa niya, meron siguro yung ginagawa na hindi rin niya pinapaliwanag sa atin dahil strategize pa siya. And the thing is, I trust that he's working for our best interest. And obviously, the survey shows, no, like 85%. So yan po ay panahon ni Tatay Digong. Believe na believe. Kung paano ipagtanggol si PRRD, strategize at kung ano-ano, ganito, ganyan. Kung ano-ano. Meron pa, ito pa. Panoorin natin itong mga kaplastikan at mga katraidoran at mga kabalimbingan ng mga ganitong klaseng mga tao na ito. Tinatanong niya kung sino daw sa mga kandidato ang very clear ang plataforma. So ngayon, sumali ka sa slate ni Marcos Jr. Ang tanong, clear ba sa tingin mo ang kanyang plataforma noong 2022? Bakit ngayon nagsilipatan po kayo? Ano meron? So, ayan, next. Si Lacson, alam na natin. Okay lang, maintindihan ko kung nandiyan ka sa slate na yan. Kasi ayaw din naman namin sa'yo kasi ikaw yung author ng walang liquidation doon sa MOOE. Ikaw pala author nun eh. Walang problema. Ito naman si useless na Lito Lapid. Okay lang. Walang problema kung dyan ka. Alam naman natin syempre mga useless din yung administrasyon na sinasamahan mo di ba? Kumbaga walang malinaw na plataforma, walang big ticket projects, basta ang gulo ng Pilipinas. Ito ang sinasabi natin. Manggagamit, hindi lang manggagamit, Trojan horse. Sige, tingnan natin ano yung sinabi niya noon? Maninindigan daw siya kahit siya na lang mag-isa. Tingnan natin ito. Noong 2015, ako yung una at kaisa-isang gobernador ko. Noong 2015, ako ang una at kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. Okay. Ngayon? At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Kahit daw siya lang nag-iisa, maninindigan siya para sa kanya. Pero, ang tanong, bakit ka nandyan? Sige nga, paki-explain. Jojo, wala naman siya kagabi doon sa introduction. Kahit na wala. Alam mo, may kakayahan ka ipatanggal ang pangalan mo dyan. Kung talagang ayaw mo, alright,
meron kang uy, tanggalin nyo ako dyan. Hindi naman pwede basta ilalagay ka dyan na walang abiso sa'yo at walang approval mula sa'yo. The mere fact na nandyan ka sa official administration slate yan. Pinakilala na po yan kagabi. Kaya nandyan ka o wala, it doesn't really matter. Nandyan ka na, period. Maalala ninyo, noong January, noong January, akala mo kung anong matalinghaga ang pinagsasabi nitong si Manang Aimee. Tignan natin. Ano sinabi niya dito? Sabi niya dyan, Nalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon. ito 7 months ago, lahat ng pinapakita ko kay Aimee Marcos, in the past pa yan. Pero doon mo iisipin na palabas pala. Okay? Patibong, palabas, kunwari, pagiging plastic, pagiging Trojan pala. Kasi ang ultimate ending nito is nasa Marcos slate pa rin siya. Pakinggan natin yung kanyang pinagsasabi dito. Ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan. Okay. Upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatsya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming majority leader, Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Nananalangin yan nananalangin, parang nangangampanya Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso, na sagrado ang tiwala. Sagrado! Kailan bang ganun yung boses mo? Kerry Boss, thank you. Ay, ewan sa'yo, super ate. Ate, do the right thing for the Filipino. Ala ng bawat Pilipino na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating vice-presidente. Anyari ngayon? Nasaan po kayo ngayon? Sabi mo, protektahan ang vice-presidente. Nung nagkaroon ng budget deliberation, anong ginawa mo? Pinagtanggol mo ba ang vice-presidente? Wala kang ginawa. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad, at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking... Haplusin niyo nawa ninyo. Haplusin niyo nawa ninyo. Kapatid. Haplusin daw ang kanyang kapatid. Pangulo ng Pilipinas. Buksan po. Buksan nyo. Kailangan ba talaga ganun? Haplusin nyo. Buksan nyo. Kunin nyo ang kanyang mga mata. Buksan daw ang kanyang mga mata. Paano buksan ibangag? Nakikita naman natin na medyo, alam nyo, laging puyat. At bigyan nyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Uy, walang pag-iisip yun. Sira ang pag-iisip noon dahil sa kakabangag niya. Gisingin nyo po siya. Siyempre tulog. Puyat, katapos ng session. Minsan nga nakalimutan niyang punasan At ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. My God! The worst thing, the worst line I've ever heard from you. Ilayo daw sa mga demonyo. Ano? Demonyo ba yung sinabi? Ilayo
sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Oh my God! Naririnig mo ba ang pinagsasabi mo? Ilayo siya sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka sumama sa slate na yan? Kung sa tingin mo naman pala, mga demonyo ang nakapaligid sa palasyo. Ha? Naririnig mo yung pinagsasabi mo? Ilayo? Bakit ka lumapit? Sa halip na hilahin mo siya palayo, ikaw yung lumapit. Sumali ka sa mga demonyo. Diba? Tingnan mo ka-plastikan nito. Galing, no? Ilayo daw. Naway nananalangin ako. Naway ilayo ng Diyos ang aking kapatid sa mga demonyo. Pero filing of candidacy, introduction ng mga senatoriables, nandun siya. Sana all. Sabay palakpak. Ano ba naman to? Ang pinapapalakpakan yung mga demonyo nga eh. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama. Anong pangarap ng inyong ama? Mas maganda ibalik na lang ninyo yung mga ninakaw nyo. $10 billion dollars, sabi nga ni Kawatano eh. Para sa ating bayan, maging gabay, sana ang kasaysayang maging gabay para sa bulsa. hubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. January mo ito sinabi 7 months ago. Pero sumali ka pa rin sa kanila. Paano namin hindi ka tatawaging Trojan horse? Niloko mo lang si Sara Duterte. Pakaibi-kaibigan. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim. At ba't ka sumali sa mga sakim? Uhaw sa posisyon. Sino uhaw sa posisyon? Sumali ka sa kanila para sure win, ganon? Wow, ang gagaling ninyo. Nakakaloko talaga kayong mga politiko kayo. Sure win. Sino pa? Tingnan natin. Sino pa? Pacquiao. Nako, isa pa tong si Pacquiao na to. Nakakalimutan mo ba? Kaya clown yung nakalagay dyan eh. Paano ba i-zoom yan? Huwag na i-zoom. Yan pala. Sorry. Ayan. Pacquiao? Yan ba naman? Pacquiao? Ayan yung nakalagay dyan. Clown. Walang word pero nakita natin picture ng clown. Tingnan nga natin. Clown nga talaga, no? Kasi maalala ko, ang pinagsasabi nitong si Pacquiao noong araw. Tingnan natin na. Sa posisyon na yan, i-review natin lahat ng mga... Ibalik ang nakaw na yaman. Yan ang sagot ni Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ayoko kasi manira pero yung issue ng yaman na hawak ng mga Marcoses kung ano man yung nanakaw nila sa ating gobyerno, kailangan na sigurong ibalik yung sinisigaw ng mga taong bayan. Bakit ka sumali sa slate ng mga magnanakaw? Sabi mo, ibalik na lang nila yung nakaw nila. Nakaw na yaman. Pero, ba't ka nandyan? Ibig sabihin, magnanakaw ka din? Kailangan rin daw mag-sorry ni Marcos sa ginawa ng kanyang ama. Ba't yun? Aba, 2 years ago, ngumingiwi na. Rin daw mag-sorry ni Marcos sa ginawa ng kanyang ama. Ngiwi. Pacquiao, sinabihan mo na bang mag-sorry sila bago ka sumali dyan? Kung nagkamali ka, marunong kang humingi ng patawad. Hindi po yan tama na sabihin niya na wala pa siyang alam doon sa mga nangyayari nung panahon ng tatay niya. Actually, nakasuot po siya ng
umuplans noon. Hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang alam. Dismayado rin si Pacquiao sa mga pangakong napako ni Pangulong Duterte. Alam na this. Tulad na lang sa laban nito sa korupsyon. Anya, mali ang pagdepensa ng Pangulo sa mga opisyal ng DBM at ng tinira niya si Marcos, tinira niya si Duterte. formally. Sorry to say that, but ang nangyayari po, siya po ang nagdidipinsa about sa korupsyon. Dapat po hayaan na lang po ng ating Pangulo na gawin ang tungkulin, ang trabaho ng Senado o Congress na mag-imbestigahan yung mga gumagawa ng korupsyon. Kumusta pala yung, hindi, sabi niya kasi corruption eh. Kumusta pala yung kaso mo kay Conor McGregor? Naibalik mo na ba yung pera nila ni Conor McGregor doon sa, ano kasi to eh, itong si Pacquiao, kailan ba yun? 2019 or 2020? Nag-agree ito na lumaban kay, McGregor eh. Tapos, yung paradigm promotion na yun under promotion ni McGregor yun, ni Conor McGregor, nagbigay na ng pera sa kanya dito kay Pacquiao, pero umatras si Pacquiao. Hindi si Conor McGregor yung kalaban niya, merong kalaban dapat itong si Pacquiao under doon sa promotion ni Conor McGregor. Binigyan na ng pera itong si Pacquiao, pero umatras siya. Hindi ko maalala kung sino yung kalaban niya nun eh. Dapat umatras siya. Hindi niya binalik yung pera. Ginastos niya. Ewan ko saan niya ginastos. Baka sa chicks niya. Tapos you have the guts na nagsasalita ba sa corruption? Ngayon, sabihan mo si Marcos na ibalik yung nakaw na yaman at sabihin mo mag-sorry bago ka sumali sa slate na yan. Kasi kung hindi mo naman gagawin yun, isa ka na rin sa mga ganun. Isa ka rin sa mga magnanakaw. Ito, Mr. Budots, Bong Revilla. My God! Paano ito nasali? Paano ito? I mean, alam nyo, sa totoo lang, I don't remember if sinuportahan ng karamihan ito, no? Kasi nung panahon ni Duterte, nakita naman natin nakipag-close siya sa mga Duterte. Oo. Kaya nga kahit yung kaso niya with regard to doon sa sa PDAP scam, 'di ba? Nakulong nga yan parang nabura ba sa atin 'yon. Pero ngayon makikita mo talaga paano napabalik ang mga to ulit. Samantalang meron na silang bahid. Kumbaga may decision na yung korte na ikulong nyo na yan dahil sa corruption, graft and corruption doon sa PDAP scam. Paano nabalik yung mga to? Ito naman, pinakamatanda. Tumanda na lang sa Senado, Tito Soto na ito. Ito si Francis Tolentino. Traidor. Diba? Wala na ako maano sa mga to. Grandstanding. Nepo baby. Syempre, anak mayaman. Dating mga anak ng dating politiko. Kumbaga itong mga to, walang ibubuga ang mga ito sa ating proper governance, sa tamang governance. Pag ito napasok ang isa sa mga ito sa Senado, wala na talaga mangyayari sa bansa natin kasi mga to nakikita ninyo kung saan sila ngayon, kung saan sila dati, kung sino yung sikat, kung sino yung current government, doon pala sila aapak. Tapos kapag wala ka na sa like for example nangyari kay PRRD, lilipat na naman sila ngayon. Kaya itong Cayetano na ito, magkapatid si Cayetano at saka si syempre si Cayetano, si Alan Peter Cayetano, hindi siya tatakbo kasi incumbent naman siya. Pero nakita natin na dumalo siya doon sa concert ni Lisa Marcos wherein noong 2022 nung 2016, 2015 2019
2019 ba? 2015 pala. Binira nitong si Alan Peter Cayetano si Marcos with regard doon sa nakaw na yaman. Di ba? So, yun lamang ho, naipakita ko, nailatag ko sa inyo itong mga ni Cayetano at saka si Amy Marcos. Ito pala, hindi ko pa pala naipakita ito. Tingnan ko nga ito. Ano ba ito? Senator Alan Cayetano is now recognized. Good afternoon, Madam Ito Chair. pa pala. Madam Vice President, magandang hapon po and welcome to the Senate. Magandang tanghali. I'd like to note that this committee is ruled by the women and kaming mga men ay nasa sidelines lang. I'd also like to note that although as a senator, naintindihan ko si Senator Risa na Pinagtanggol pa si Risa. siyempre mas gusto kong cordial yung sagutan. Oh, mas gusto kong cordial yung sagutan. So, ibig sabihin dyan pa lang, ang tingin mo na hindi cordial ay si Sara Duterte. Kasi sabi mo, naintindihan mo si Risa eh. So, ibig sabihin, ang judgment mo dyan, si VP Sara, ang hindi cordial. We also have to take into context that Buti na lang, di ka sinuntok ni Robin Padilla dyan. Katabi mo bumili. this is both legislative and political. And there are attacks Ba't ka against tumatango, Robin? the Vice President regardless saan nanggagaling. So, a little bit of latitude dahil we want kakampi man o kalaban to feel O, di ba? Akala mo ang bait-bait magsalita. welcome. But I agree with Senator Risa naman na, Dalawang beses kang umagri kay Risa. how do we make it more cordial, no? So, Madam Vice President, may I ask just one question? Actually, two eh. One, nag-lunch na po ba kayo? Oh. Anong klaseng tanong yan? Ano yan? Nakaka-insulto na tanong yan. Para mo na rin sinabi na, hindi, gutom mo lang yan, VP Sara. Gutom ka lang kaya ka ganyan. Gutom ka lang kaya hindi ka cordial. Oh. Tama ba yun? Magrason ka pa ng magrason, pero ang take ko doon, yung tinanong mo, nag-lunch ka na ba? And Yes, Senator Cayetano. Kaya tuloy nasabihin ka hindi plastic. Nag-lunch Hindi na ako po plastic. ako. And I'm very cordial Yes, when it ma'am. comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea. Yes. But hindi kasi ako plastic na tao. Agoy. Ayan. Buti nga sa'yo. Di ba? Panahon, syempre, ikaw ba naman, panahon ng kanyang tatay, kasama ka, ganun. Pati kapatid mo, nadamay, kasama kayo na, umbaga, alam mo yun, ano-ano kayo. Anyway, tingnan muna natin itong senatorial slate na ito bago natin tapusin Sa itong... ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din Hindi siya naintindihan ni Robin ba? bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Maagap? Ano naging maagap yan? Kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Huh? Secretary Ben. Ano nangyari doon sa Alitagtag? Ha? Ay, sabi ninyo si Pastor Kibuloy nasa underground. Nako, kawawang Pilipinas pag ito manalo. Nalo ko na. Ang susunod naman ng kanyang kagalingan, nasa lungsod na mahusay niyang pinamamalaan. Para siyang nanguuto ng bobola. Ang susunod naman yung... Alam mo yung ganun gesture? Yung body movement. Parang nag-uuto lang. Ang susunod. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na. Dapat better. Kaya mga ganyang klase, magkapatid ngayon na sa politika, parehas silang lugar, nag-aaway pa. Nako, klase. Susunod naman po, ay kinikilala po natin na kumpanya. Tingnan nyo yung mata niya. Dilated na dilated. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan.
edukasyon Oh, parang lango na lango. at kabataan, karapatan ng mga kababaihan. Kulang na lang, pumikit na lang siya. Oh. Pumikit ka na lang, umuwi ka na lang. Wawa ka naman. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Manggagamit. Putragis naman yun. Sinabi niya doon, sino ba ang merong malinaw na plataforma? Sino ba ang nagdi-discuss lang ng sa West Philippine Sea at mga droga at kung anong corruption? Tapos ngayon, Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapat ang kanyang sasabihin at gagawin. Ito ay laging nakaangkla sa motto ng kanyang alma mater. Ano? Courage, integrity,